Nagkakaroon ng aksidente kapag pumapalya ang mga sistema at kakaunti ang mga sistemang kasing komplikado at kasing delikado ng saturation diving sa isang malalim na gas drilling rig sa dagat. Ngayon, kapag naghanap ka sa internet ng impormasyon tungkol sa aksidente sa Bifoyd Dolphin, makakakita ka ng mga nakakatakot na larawan. Kaya mag-ingat ka kapag nagsimula kang maghanap tungkol sa aksidenteng ito at tandaan na maaaring mabigla ka sa mga makikita mo. Ang aksidente sa Bifoyd Dolphin ay halimbawa ng komplikadong sistemang dinisenyo para mag-drill ng 20,000 talampakan papasok sa balat ng lupa. Ang bundok Kilimanjaro ang pinakamataas sa Afrika na may taas na higit 19,000 talampakan. Kaya parang nakaupo ka sa pinakamataas na tuktok ng Afrika at nagbubutas pababa hanggang sa antas ng dagat. Nagbubutas ito ng ganoong kalalim habang nakatigil sa 1,500 talampakang lalim ng dagat kahit pa sa gitna ng malalakas na bagyo. Ang Bifoyd Dolphin na pagmamayari ng kumpanyang Norwegian na Dolphin Drilling ay sinimulang itayo noong 1972 at inilunsad noong 1974. Hindi ito maliit na rig, may sukat itong 350 talampakan ng haba, 220 ang lapad at 120 ang lalim. Karaniwan, ang mga recreational scuba diver ay lumulubog lang hanggang 30 metro o 100 talampakan. Noong ika-5 ng Nobyembre, 1983 Norwegian saturation diver, sina Bjorn Bergeson at Truls Hellevik ay tinatapos ang kanilang trabaho sa lalim na humigit kumulang 80 metro o 265 talampakan. Mahalaga ang lalim na yan dahil sa ibabaw ng tubig may isang atmosfera ng presyon ng hangin. Sa 265 talampakan, ang dalawang diver ay nagtatrabaho sa 9 na atmosfera ng presyon, 9 na beses kaysa sa pressure sa ibabaw ng tubig. Kaya matapos nilang gawin ang kanilang trabaho, pumunta sila sa diving bell na siyang magdadala sa kanila pabalik sa ibabaw ng tubig. Para maintindihan ang pagiging komplikado ng saturation diving, dapat mong malaman kung paano naapektuhan ng gas ang katawan sa ilalim ng presyon ng tubig. Normal na hangin ang ginagamit ng recreational scuba divers. Ang hangin na yan ay kinokompress sa isang diving tank sa mataas na presyon at pagkatapos ay hinihinga mo ang hangin na yan mula sa iyong regulator. Ang hangin na hinihinga mo ay may oxygen at nitrogen, karaniwan lang ito. Ginagamit o sinusunog ng katawan mo ang oxygen na yon. Ang nitrogen naman ay nagsisimulang maimbak sa katawan mo. Sa katunayan, mga 3% ng katawan mo ay nitrogen gas. Kaya kung ang bigat mo ay 180 pounds o 80 kilo mga 85 ounces o 2.5 litro ng katawan mo ay nitrogen gas. Ang nitrogen ay nasisipsip sa iba't ibang tissue ng katawan tulad ng utak, kalamnan, dugo, puso, atay, kasukasuan at buto. Kapag nagda-dive ka sa mataas na presyon, may espasyo pa rin ang katawan mo para sa 3% nitrogen. Pero nai-compress ang nitrogen kaya mas maraming nitrogen ang nasisipsip ng katawan mo hanggang mapuno ng nitrogen ang 3% na espasyo. Sa lalim na 265 talampakan at 9 na beses na presyon, ang 3% na espasyo ay napupuno ng 9 na beses na mas maraming compressed gas. Kung ahon ka sa ibabaw ng masyadong mabilis, ang compressed na nitrogen gas na yon ay lalawak pabalik sa 9 na beses ng laki nito hanggang sa maging kasing laki ulit ito ng dati sa ibabaw. Kailangang huminto para sa decompression ang mga technical at saturation diver habang paahon para dahan-dahang lumawak at matunaw ang gas pabalik sa hangin na kanilang hinihinga palabas. Ang recreational diver ay hindi tumatagal o lumulubog ng malalim. Kadalasan, ang mga pagsisid ay hindi lalampas sa 100 talampakan o 30 metro at tumatagal lang ng mahigit 30 minuto. Dahil sa mga konserbatibong limitasyong iyon, hindi ganong maraming nitrogen ang naiipon sa iyong katawan at yon ay dahil kailangan ng oras para maabsorb ng iyong katawan ang nitrogen. Kung hindi ka magtatagal o lalalim, pwede kang umahon agad nang walang seryosong panganib ng decompression sickness. Para kina Truls at Bjorn na sumisisit hanggang 265 talampakan, kailangan nilang huminga ng espesyal na halo ng oxygen, nitrogen at helium na tinatawag na trimix. Mahalagang banggitin ang detalye, pero hindi ito gaanong mahalaga sa kwento dahil pareho lang iniimbak ng katawan ang nitrogen at helium. Pagdating ni Bjorn at Truls sa Bifoyd Dolphin, halos isang araw silang nag-aangkop sa presyon. Ganon katagal halos bago tuluyang mapuno ng nitrogen at helium ang kanilang katawan. Doon nagmula ang terminong saturation diving.
Ang problema kina Bjorn at Truls, kapag napuno ng nitrogen at helium ang katawan nila sa ganong lalim, aabuti ng halos 4 na araw para ligtas mag-decompress. Kaya ang diving bell na inaakyatan nila ngayon ang nagsisilbi nilang life support. Sa halip na 4 na araw ng pagdi-decompress matapos ang shift bilang saturation diver, isasara nila ang diving bell at ilalak ito sa parehong presyo ng lalim na pinagtatrabahuhan, siyam na atmosfera. Sinara nila ang hatch at hinigpitan ng seal. Nagradyo sila pataas at hinila ng winch papuntang platform ng Byford Dolphin na 265 talampakan ang taas mula sa kanila. Sa B4 Dolphin, may isa pang set na mga pressurized chamber na tinatawag na habitat. Tulad ng inaasahan, ang habitat ay may siyam na atmosfera na pressure. Ibig sabihin, sina Bjorn at Truls ay pwedeng manatili sa parehong presyon ng halos 1 buwan at hindi na kailangang mag-decompression hanggang matapos ang kanilang 28 araw na working tour. Kapag saturated na sila, maaari na silang manatili ron. Sa pagbabalik ni Truls at Bjorn sa habitat nila, hindi sila nag-iisa. May 2 pang saturation divers na natutulog sa habitat. Mga British na diver na sina Edwin Coward at Roy Lucas. Ang saturation habitat ay di gaanong komportable pero may sapat na espasyo at sariling higaan para sa bawat diver team. Pwede silang magluto, gumamit ng kalikuran, umupo, maglaro ng baraha at mag-relax. May 3 silid ang habitat na ito. Pwedeng isara o buksan ang bawat silid para makadaan ang mga divers. Ibig sabihin, maaring may divers na nasa decompression room habang ang ibang pares ay nasa gitna ng kanilang 28 araw na working tour. Kaya naman ang Byford Dolphin ay laging may nakahandang team ng mga divers. Nangyari noong 5 ng Nobyembre, 1,900 at 83 walang mga divers na pumapasok o lumalabas kaya lahat ng 3 silid ay bukas. Bawat silid ay parang laki ng camper fan. Pero gaya na napag-usapan na natin, kapag piniga mo ang siyam na atmosfera ng presyon sa parehong espasyo, 9 na beses na mas maraming hangin ang siksik doon. Parang kumuha ka ng gas na kasing laki ng isang Boeing 747 at isiniksik mo ito sa loob ng isang camper van. Kaya ngayon, iangat na sa deck ng Byford Dolphin ang diving belt ni Truls at Bjorn. Mula ron, dadalhin ito sa habitat at pagkatapos, ang mga diver at 2 tender sa labas ay daraan sa isang proseso para ikabit ito sa habitat. Ang tender ay espesyalista sa diving chamber sa gas rig na timitiyak na maayos ang paggana ng habitat. Sila ang nakokontrol ng presyon, halo ng gas, at nagsusupply ng pagkain at tubig sa mga diver sa habitat. Ang mga tender ay sina William Cramond at Martin Saunders. Kapag dumaong ang diving bell sa isang habitat, mayroong napakahigpit na proseso na kailangang sundin. Hindi agad pwedeng ikonekta at buksan ang mga hatch dahil dapat siguraduhin muna na pantay ang pressure sa bawat compartment. Ang habitat ay may lagusan na tinatawag na trunk kung saan ikinakabit ang diving bell. Ito rin ang bahagi na bukas papunta sa barko, kaya minsan may pressure ito at minsan wala. Pagkadok at ikabit ang diving bell sa habitat, sina Martin at William ay pinupuno ng pressure ang trunk para magpantay ang pressure ng diving bell, trunk at habitat. Binuksan ni Bjorn ang hatch ng diving bell at gumapang sa loob ng trunk. Binubuksan niya ang hatch at pumapasok sa habitat. Umakyat palabas si Truls mula sa diving bell papuntang trunk, sa kanya isinara ang diving bell sa likod. Pagkatapos, bagyang tinaasan ng 2 tender ang presyon sa diving bell para mas madaling madiskonekta ito mula sa trunk. Pagkatapos, bumalik si Truls sa habitat at gumapang siya sa trunk papasok sa chamber. Kailangan ng isara ni Truls ang hatch sa pagitan ng chamber at trunk. Pagkatapos, pwedeng unti-unting taasan ni William at Martin ang presyon sa trunk at alisin ang diving bell mula sa trunk. Pero ang totoong nangyari ay maitatala bilang pinakakalunos-lunos na explosive decompression sa kasaysayan ng saturation diving. Hindi malaman kung bakit bago maisara ni Truls ang hatch sa pagitan ng habitat at trunk, tinanggal na ni Tender William Cramond ang clamp sa diving bell at trunk. Sa isang iglap, lahat ng gas na nakompress sa habitat at lahat ng gas na naabsorb ng 4 na divers sa kanilang mga katawan ay biglang at marahas na lumawak. Ang decompression na dapat tumagal ng 4 na araw ay nangyari sa wala pang 1 segundo. Lumawak ang gas sa chamber mula sa laki ng isang camper van hanggang sa laki ng isang Boeing 747.
Ang lahat ng gas na naabsorb ng diver, 85 ounces o 2.5 litro ng nitrogen at helium ay biglang lumaki ng 9 na beses. Lahat ng gas mula sa loob ng habitat ay may isang daan lang na pwedeng daanan at yon ay sa hatch na isasara na ni Truls. Ngayon, nakatayo si Truls sa harap ng hatch na ito at biglang-bigla, lahat ng lumalawak na gas ay dumaan sa hatch at nadala si Truls kasama nito. Ang katawan ni Truls ay sabay na sumasabog mula sa loob palabas at pinipilit na dumaan sa hatch na bahagya lang nakabukas. Nagkalat ang mga bahagi ng katawan niya sa deck ng Beaver Dolphin. Natagpuan ang mga bahagi ng gulugod at bituka niya, 30 talampakan mula sa trunk. Parang bulang kanyan ang diving bell na agad ikinamatay ni William Cramond. Sa hindi inaasahang paraan, nakaligtas si Martin Saunders pero may malubhang mga sugat. Agad ding namatay ang 3 diver dahil sa mabilis na paglawak ng gas sa kanilang katawan. Kumukulo ang dugo nila at nadudurog ang mga tissue ng katawan mula sa loob palabas. Nagpasya ang mga coroner na bagamat nakakatakot ang pagkamatay nila, wala sa mga lalaki ang nakaramdam dahil agad silang namatay. Sa simula, sinisi ang aksidente sa pagkakamali ng operator nang pakawalan ni William Cramond ang kandado ng diving bell bago maisara ni Truls ang hatch. Isang mahabang kaso at isang independenteng investigasyon ang magbubunyag noong 2008 mga 26 na taon nang lumipas na may depekto ang kagamitan at walang mga fail-safe. At kaya naman, napawalang sala si Tender William Cramond bilang nag-iisang dahilan ng napakatinding nakakatakot na explosive decompression sa Beaver Dolphin.